asset na long range. Mabilis at malaw, nakakabit mismo sa truck na may mataas na hanggang. Mabilis din sa lahat ng uri ng lupain. V300, kilala bilang LAV 300, 656 armored personal carrier na ginagamit ng ating Philippine Marine Corps. At nasa ating harapan ang 105mm howitzers. Yan po ang E-150 armored personal carrier. Sasakyang pandigma ginagamit para sa seguridad at depensa ng mga basing panghimpapawid. Ang ating hukbong ipapawid ng Pilipinas ay gumagamit din ng unit, ang Spider Surface to Air Missile Defense System na 960M Falcon sa isang nagbilang nagusali at koordinasyon ng mga sasakyang bandagang ipapawid. Nariyan din po ang ating mga fire truck mula po sa Bureau of Fire Protection. Gayon din po ang ambulansya nito. Una, ang balukan ng mga kadete mula sa kanilang Philippine National Police Academy. Inuubog ang karakter ng mga kadete ito upang pamuno sa hinaharap ng nananais sa taong paliparan ng bansa laban sa opensiba ng mga gawaing terrorismo, pagkulang ng explosive ordnance disposal at K9 group para hayaan ng demokrasya ng bansa. Narito ang Special Operations Forces ng Navy para sa isang maayos, tahimik at ligtas na pamayanan. Naprotektahan ang buhay at ari-arian sa karagatan, ipatupad ang mga batas maritimo at panatilihin ang soberenya sa loob ng karagatang saklaw. Ang iba't ibang tungkulin mula sa search and rescue, pagpapatupad ng batas sa karagatan, pagtugon sa mga sangkatawan ng Bureau of Fire Protection ng kawanian ng pamatay, SUNO. Responsable ang ahensya nito sa pagsisiguro ng kaligtasan ng mamamayan sa pamamagitan ng pag-iwas o suppresyon ng panganib at kapinsalahan siya ng pamahalaan sa ilalim pa rin ng Department of Interior and Local Government, ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na itinatag sa Visa and Republic Act 6975 Enforcement Agency sa mahigit 2 dekada ay nagpapatupad ng mga batas ng mga droga sa bansa sa pamamagitan ng pagbawas sa demand ng droga, pagpigil sa supply at rehabilitasyon. Sumisimbolo ito ng kahandaan, lakas at determinasyon sa pagtatakbo ng ating bayan at soberenya nito. Natutuhayan naman natin ang Atmos 155mm sa ulo at mapanatili ang pambansang seguridad sa loob ng mga pintan habang binibigyang daan ang pagbabago, reformasyon at pagbabalik loob ng mga taong pinagkatiwala sa kanila. Ipagtanggol ang teritoryo ng Pilipinas laban sa anumang banta. Isinasagawa mga pagtulong pagbabantay ng ating karagatan at unang linya ng depensa sa pangangalaang Philippine Navy. Isinasagawa nito ang operasyon ukol sa pagsagip at pagtulong sa mamamayan sa panahon ng kalamidad at sakuna. Pinangangalagaan din ng ating Philippine Navy ang yamang dagat at kapaligiran nito. Ang tagabantay ng ating teritoryo at airspace, sumusuporta para sa tactical air support at mobility para sa mga takuan at kagamitan ng ating sanataang lakas sa panahon ng kalamidad. Ang pangalawang brigada sa kasuotang battle dress attire, binubuo ng Special Operations Forces o tinaguriang Scout Ranger at Special. Binubuo ito ng mga individual na nakaangat ang kanilang kasanayan. Sinusuong nila jungle warfare, unconventional warfare sa pagsusil at kalayaan ng demokrasya ng bansa. Narito ang Special Operations Forces ng Navy.
Susunod, ang mga kinapasinasyong may panbansa at internasyonal na implikasyon kontra terorismo, kontra insurhensya, hostage rescue, civil disturbance management, search and rescue at iba pang espesyal na operasyon. Seguridad sa mga pampublikong lugar at mahalagang aktibidad. Kabilang pa rin sa hanay ng kapulisan ng National Capital Region Police Office. Sa bawat hakbang ng kanilang marcha, tangan ng disiplina, lakas at kahandaan. Narito po ang mga kawani ng Philippine Coast Guard o Tanod Baybayin ng Pilipinas. Makikita rin ang mga kawani ng Tanod Baybayin sa kanilang fire protection, ang pagtuon sa mga paalala at mga hakbang laban sa sunog, ang edukasyon sa fire safety, fire protection, at life safety systems. Ang ahensyang ito ay AILG. Siya ng pamahalaan sa ilalim pa rin ng Department of Interior and Local Government, ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na itinatag sa Visa Republic Act 6975. Maayos na pamamahala ng mga kulungan sa mga lungsod, munisipyo at distrito sa buong bansa. Pangunahin na ng mga persons deprived sa investigasyon, naghihintay ng hatol o sentensyado ng 3 taon pababa. Isinusulong na ahensya ang ligtas at makataong pamamalakad. Ang mga kinatawa ng mga mahuhusay na drug enforcement officers na sinanay mula sa kilalang PDEA Academy, enforcement agency sa mahigit 2 dekada, ay nagpapatupad ng mga batas ng mga droga sa bansa sa pamamagitan ng pagbawas sa demand ng droga, pagpigil sa supply at rehabilitasyon. Nasa ating harapan ang mga pinatawa ng Bureau of Corrections, isa sa mga pangunahing haligi ng Philippine Criminal Justice System sa ilalim ng kagawaran ng katatulan na mapanatili ang pambansang seguridad sa loob ng mga pintan habang binibigyang daan ang pagbabago, reformasyon at pagbabalik loob ng mga taong pinagkatiwala sa kanila. Ng ating sandatahang lakas kabilang iba't ibang hanay ng reformadong ahensya ng ating pamahalaan. Nangunguna rito ang several 105mm live band mula sa ating sumisimulo ito ng kahandaan, lakas at determinasyon sa pagtatanggol ng ating bayan at soberenya nito. Natutuhayan naman natin ang Atmos 155mm ng artillery asset na long range. Mabilis at malaw, nakakapit mismo sa trunk na may mataas pagpundan. Mabilis na ipinloy, maikling oras ng pagtugon at maaaring gamitin sa lahat ng uri ng lupain. Sumusunod po ang search and rescue team mula po sa ating Philippine Army. Sasagawa sila ng mga operasyon kaugnay po ng humanitarian assistance and disaster. Narito rin po sa ating harapan ang sasakyan at more ng ating Philippine Navy Marines. Nariyan po ang V300 at ang V150. V300 kilala bilang LAC 300, 656 armored personnel carrier na ginagamit ng ating Philippine Marine Corps. Officers, mula pa rin po sa ating Philippine Navy Marines at nasa ating harapan ang 105mm officers na pawang mga gamit bilang artillery asset. Ang Regional Infantry
tulad ng pagpapatrolya, search and rescue, paglilipat ng mga tauhan at kabutan, gayon din ang maritime interdiction. Nasa ating harapan ang sigat, maaaring gamitin sa maritime interdiction o pag-aral sa dagat, mga seaborne operation and special action force maritime at iba pang espesyal na grupo. Para sa isang matatag na kinabukasan ng ating bagong Pilipinas. Tinig ng pangarap ng Santayanes.